Pagpapasalamat para kay PRRD para sa edukasyon. Ang susunod po ay ang pagpili natin ng kandidato sa 2025, ngayong darating na buwan. Kay bao mo na tagam, nakakaon ba akong tagam atong 2022, no? Yan lagi ang... Meron pa isang beses, Bisaya, sa Cebu. Ay, sa Cebu ba? O sa Cagayan de Oro. Basta, usually kasi pag Bisaya, di ba, diretso na sila istorya, wala na sila break. Wala break. Ana siya sa kon. Inday Sara, anak ko, yes ma'am. Ana siya, nakakaon kag tagam, no? Ana na lang ko sa iya, ha. Sagdi na lang, ma'am. Basta ikaw, makakaon ka og sakto, okay na ko. Ayaw ko kasi, masakit sa akin ang sabihin ang sorry sa inyong lahat. I-explain ko na lang. Kasi alam nyo, kahit saan ako pumunta, sabihin ko sa inyo, sa Samar, ito talaga mga maalala ko eh. Samar, Pangasinan, Batangas. Dito sa Mindanao, sure na moingon na siya, moingon na gina sila o imuhaning sala tanan. Wa na nay lali sa Mindanao. Bago lang, saan yun? Bago lang. Parang kahapon ba yun? Ay, kahapon! Kasi dinala ko yung guest ko sa Disneyland. So na ay mga taga Cebu. Ana ang mga taga Cebu. Kibaw ba ka Inday Sara no? Nabudol ba may tungod nimo? Ang sa Samar, sabi sa akin, maalala ko yun, kibaw ka, hindi sana, Tagalog siya, kay kanang waray man, ay, sanang waray man na sila dito, no? So, nagtagalog siya sa ako, ah. Sabi niya, alam mo, na-scam kami dahil sa iyo. Lalaki pa, ito siya niya, senior ba? So, na lang yun ko, ni ko, na lang ko, pasensya na, sir. Pasensya na. So, akala ko kasi, ito na naman tayo sa maling akala. Hindi totoo ito. Akala ko kasi, gusto niya ng mas magandang bayan, mas maayos na Pilipinas kung ano yung pinagdaanan natin noon. Kasi, ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Nabudol lagi. Kasi ako, sumusunod ako sa tatay ko. Ibig sabihin, sa trabaho ba? Sumusunod, hindi ako sumusunod sa tatay ko sa personal. Kaya nga ako nagtatago, di ba? Sumusunod ako sa trabaho. Nag-mayor siya. Nag-vice mayor siya. Nag-vice mayor ako. So, ang ginagawa ko, there has to be something, added value ba? Value added sa iyo. Diba? Kasi paano ba naman na binoto namin ito si Rodrigo, pero binoto ka namin, wala namang value added. Wala namang dagdag na kahalagahan sa iyo. Diba? So sumusunod ako sa tatay ko. Nag-vice mayor siya, nag-vice mayor ako. Nag-mayor siya, nag-mayor ako.
Sandali lang, ma'am. Mamaya na yung president, ma'am. Wow. Sandali lang. So, nung mayor ako, ano ba yung targets ko as mayor? 'Di ba? Kasi kailangan may value added sa iyo. So sabi ko, okay, ganito na ang nagawa ng administration ni President Duterte. Saan pa ba natin dadalhin ang Davao City? So may target kami. Nung umalis ako sa Davao City as mayor, number 4, most competitive city na ang Davao City. Number 8 na kami sa mga pinakamayaman na syudad sa buong bansa. Insurgency-free na ang Davao City. Alam nyo, buong term ni PRD, hindi niya natapos talaga yung problema ng Pakibato. So nung taga-Pakibato mo, ma'am? Mabiya again na ingon ni PRD, siya mag-NPA lang ka sa Pakibato, ikaw kalaban sa mga sundalo. Ayaw, ganda din na sa UP. Okay. Diba? Hindi niya natapos. And sa akin, meron kasi insidente doon na ako ang mayor, namatay yung opisyal, na napagalitan ako ng nanay. Tiga Visayas yung pamilya. Kausap ko siya sa phone, sabi ko, ma'am, pasensya na, namatay yung anak mo, ganyan. Napagalitan niya ako. So sinabi ko, sige, tapusin natin yan. So tinapos namin. In 3 years, o 4 years. In 4 years, tinapos namin yung problema sa Pakibato. There has to be something new and something better in you. Akala ko kasi ganyan. Dito ko lang naintindihan na hindi pala lahat ng tao pareho ko mag-isip. Yun yung naging problema. So yun yung kailangan ko ihingi ng pasensya sa inyong lahat. Dahil, sabi nga ni Pastor Kibuloy, dapat lang siguro mangyari ang mga nangyayari para makita natin. Kawawa lang siguro ang mga tao, ang bayan, pero if we talk about the divine, maybe there is a reason for what is happening. So yun. Ngayon, pipili na naman tayo ng mga opisyal ngayong Mayo. Ano ba ang problema natin, mga botante? Ang problema sa atin, ang pinipili natin ay paulit-ulit ba? Pabalik-balik lang. Mahilig tayo sa sikat. Mahilig tayo sa magaling kumanta, sumayaw dito sa stage. Mahilig tayo sa nagpapa-amuse, nagpapatawa sa atin. At mahilig tayo sa hindi natin tinitingnan kung ano ba yung karakter, totoong karakter ng tao sa likod ng mukha niya sa TV. Ganyan tayo ang ugali ng mga Pilipinong botante. Kaya siguro dapat sa darating na halalan, pag-isipan na natin ang ating iboboto. Sabi ko nga sa inyo, nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako
mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin nyo na naman, naskambay ang Inday Sara dahil sa iyo. Ang gagawin ko para sa inyo, sasabihin ko, ano ba ang kailangan nating gawin as voter? Ano? Una, huwag natin ibenta ang boto natin. Diba? Ngayon, legitimate na ang vote buying. Nakatago siya sa yan na, ma'am. Nandito na tayo sa topic na gusto mo, ma'am. Ayuda. Ganun na ang mga politiko ngayon. Bibigyan ko kayo ng example, ha, ng experience ko sa mga pagbibigay ng ayuda o vote buying. Noong barangay election na nakaraan, bago lang, tinanong ko yung isang kaibigan ko, ano bang ginagawa mo na suporta sa barangay candidates? Tas sabi niya, ang ginagawa ko, humihingi ako ng tupad at AIX at binibigay ko sa mga barangay captain para ibigay nila sa supporters nila. So sabi ko sa kanya, okay, hindi ko magawa na ganyan yung suporta na ibigay ko sa mga local barangay candidates. Pero totoo yan. Hindi man pinag-uusapan, pero totoo yan na nangyayari. Nakikita nyo yan. Nakikita nyo yan doon sa mga probinsya ninyo. Kaya ang una, huwag natin ibenta ang boto. Pangalawa, pag tumingin tayo ng kandidato, tingnan natin kung ano yung promises na ginawa niya o sinabi niya noon. Tapos, tingnan natin, binigay ba niya yung kanyang promise? Saan? Unsa sa Tagalog ng promise? Pangako sa'yo? Binigay ba niya ang pangako niya sa'yo? O iniwanan ka lang niya sa ere? At sumama sa iba? Ganyan. Ang pangalawa, na kailangan natin isipin. Itong kandidato na ito, paulit-ulit ko na to binoto, ha? Ano ba sinabi nito noon? Ano bang nagawa niya? Ano bang rason niya? Bakit hindi niya nagawa? At ano yung mga totoong nakikita ko na nagawa na? Yan yung pangalawa. Pangatlo, ito talaga. Wala sa buong mundo ang makakakontra sa akin, kahit isa, nito. Dahil ako ay produkto din ng political dynasty. Galing ako sa pamilya ng mga politiko. Ang lolo ko, governor ng undivided Davao. Cabinet member ni Marcos Sr. Ang tatay ko, vice mayor, mayor, president. Mga kapatid ko, mga politiko din. Hindi dahil Duterte ang apelido, ay iboboto na ninyo. Kailangan pag-isipan din natin. Duterte ito, pero ano ang maitutulong niya sa bayan? Ano ang magagawa niya para sa bayan? Kaya hindi pwede na pabalik-balik lang na apelido ang binoboto natin. Kailangan yung anak, yung apo, yung asawa, kapag tumayo sa harap ninyo, ay meron siyang sinasabi. Hindi yung
tatayo siya at dahil Duterte siya, kakanta na lang siya para sa inyong lahat. Pangako sa'yo. Diba? Hindi pwede. Ma'am, ganyan talaga yan, ma'am. Sa tingin ko naman kasi talaga, totoo, walang forever. Kaya darating talaga ang punto na iwanan ka talaga. Si Ma'am Gemma, ay, shh daw. Shh. Diba? Hindi pwede yan. Hindi na pwede. Kasi yan yung ganun tayo dati. Oo, eto. Tinanong ko isang beses dito sa Manila, sa NCR. Tanong ko, Ma'am, sinong kandidato niyo sa mayor? Sabi niya, si ano, ganito, apelido. Sabi ko, di ba sila din yung mayor dati? Sabi niya, oo, yung uncle niya. Sabi ko, so bakit yan pa rin ang pipiliin ninyo? Sabi niya, nasubukan na kasi. So, syempre ako, hindi na lang ako nagsalita. Pero nakita ninyo ang ating behavior sa pagpili ng kandidato. Dahil anak, apo, asawa, nasubukan na kasi, parehong apelido, go, bibigay ko na yung napaka-special na right ko na bumoto. So, mahalaga, hindi dahil anak, hindi dahil Duterte ang apelido, ay iboboto nyo na. Pag-isipan ninyo, ano ba ang dala niya sa lamesa? Ano ba ang dala niya para sa bayan? 3, huwag ibenta ang boto. Ano ang mga pangako na napako? At pangatlo ay, hindi dahil galing yan sa sikat na pamilya ay iboboto na ninyo kaagad. Karakter, accomplishment, abilidad, kapasidad ng mga kandidato nating senador. Kapag inutusan yan bumili ng suka, automatic na yan, may abilidad na yan. Diba? Saan nanggaling ang abilidad niya? Siyempre, kung saan yung bilihan ng suka, doon yan sa shortcut na daan. Hindi yan sa malayo na daan para mabilis dumating ang suka. Pangalawa, inutusan bumili ng suka. Napadaan sa barkada. So, ang sinabi ay, ayun na ng manggamamba, kadyot lang, ma'am. So, ang sinabi niya ay, pare, pahatid naman ito ng suka namin sa bahay kasi kailangan yan doon. Dito nang muna ako. 'Di ba? Abilidad. So, mahalaga yan. At kailangan natin pag-isipan itong eleksyon na ito. Kailangan natin baguhin ang ating pagpili ng kandidato. So yan, ang aking mensahe para sa inyong lahat ngayong araw na ito. Mensahe ng pagpapasalamat, mensahe ng edukasyon, at mensahe ng pagbabago kung paano tayo pumili ng ating mga senador. Hindi lang senador, governor, mayor, lahat ng ating mga public officials. So yan po ang aking... Ilang oras yun, ma'am? 1 hour?
1 hour na mensahe sa inyo. Sana ay, alam nyo, gusto ko lumapit sa inyo. Kasi gusto ko personal yung pagpapasalamat. Kaso pwede ba na wag tayo magkagulo? Kasi kanina sa labas, nasisigawan na ako ng pulis. Nasisigawan na niya ako kasi medyo nagkakagulo kami doon sa picture taking namin sa labas. So, pwede ba ako mag-hello lang, hello sa inyo? Tapos, wag lang tayo magkagulo kasi baka palayasin tayo dito. Ulitin ko, maraming salamat. Magandang tanghali sa inyong lahat. Dagan salamat, maayong udto sa inyong tanan. Maraming salamat, Vice President Sara Duterte.